Dr. Richard Mata. Yung family name mo ay Mata, pero bulag ka. Upat na ganila imong mata, pareha ta. Pero, nagpabuta-buta lang ihapon. Kinulong nila ang mahal naming tatay pagkatapos ang bayad nilang libu-libong trolls are trained to mock us daily in the midst of our pain. That is totally un-Filipino or actually unhuman. Baka naman kasi inhuman yung ibig mong sabihin. Let me check your original post. Oh, unhuman nga. Sa context na ginamit mo, dapat kasi word na inhuman, walang awa, cruel. Pag sinabi kasing unhuman, outside the nature of being human. For example, someone has an unhuman strength kasi sobrang lakas. Anyway, this is not an English lesson and hindi naman patagisan ng English to, so palagpasin natin yan. Ang problema natin, kanang pagka-feeling victim ninyo. Di ko alam kung ginawa niyong personality ang katangahan. Ang aga-aga ito yung nakita ko. Okay, I think hindi mali si Dr. Richard Mata na kaapelyido ko doon sa sinabi niya. Kasi malinaw, un-Filipino and unhuman. Ibig sabihin, outside the characteristics of a Filipino and outside the characteristic of a human being. Ang pagkakaiba ng inhuman sa unhuman, inhuman means cruel, barbaric, cold, or lacking of empathy. While unhuman, not human, not having the nature or characteristic of a human being, it doesn't need to be superhuman strength. Pwede yung empathy ba ng tao ay wala doon sa characteristic na yon. So makikita nyo sa post ni Dr. Mata na that is totally un-Filipino or actually unhuman. So it's very consistent. Hindi ko alam kung ano yung problema ni Lovely dito. Akala ko man lang pinupush to ng pinupush ng mainstream media. Parang mema lang to. Di ko alam kung ginawa niyong personality ang katangahan or you're just purely evil. When your fellow Filipinos were dying on the streets, walang awang kinatay dahil nga sa peking drug war ng mahal niyong tatay, you cheered on the spilled blood of your countryman. Tinawag niyo na silang adik, mga kriminal kahit walang due process. You and your likes mocked them. Naghugyaw mo sa pagkamatay sa inyong isigkatao kay lagi. Para ninyo, deserve nilang mamatay. That's totally un-Filipino. That's totally inhuman. So, ginagamit ni Lovely itong pieta-pieta ko ng war on drugs. So, alamin natin ang totoong kwento para hindi nakakapag-spread ng misinformation itong mga DDH na to. Ayon sa Philippine News Agency, Pieta case exposes misinformation campaign versus government war on drugs. Una, hindi ito kwento ng mother and her son. Ito ay kwento ng magpartner sa buhay. Pangalawa, last week, the PNP declared the case closed after it identified Sharon's suspected killer as Nesty Santiago, an alleged member of a syndicate involved in robberies, car thefts, hard killings, and illegal drugs. Meaning hindi mga pulis ang mga pumatay dito. Kahit simula pa lang, riding in tandem ang pumatay sa taong iyon. Hindi siya biktima ng war on drugs. Siya ay biktima ng drugs talaga. Ng mga sindikato ng drugs. Actually, after nilang ipakalat na ito daw ay biktima ng war on drugs and everything, todo depensa ang Rappler sa Inquirer, saying na wala naman daw sinasabi na siya ay pinatay ng PNP. Ay nako. So deny na hindi naman pala siya pinatay ng gobyerno ng PNP. Okay? This is why may war on drugs. Kasi may mga taong katulad nito na biktima ng droga, ng kalakaran ng droga, na namamatay at nasisira ang buhay. This pieta na ginagamit mo, Lovely Granada, is a proof bakit kailangan natin ng war on drugs. So talaga, Lovely Granada, sa ganitong kalibre mo, gusto mong makipag-debate kay Inday na napakadaming kailangang gawin para sa bansa ngayon na lugmok sa krisis? So dahil Filipino citizen ka at ikaw ay pinagsisilbihan ni Inday, entitled ka na for a debate.
Okay, using your logic, nasa Naga ako, matagal na akong nakatira sa Naga. Are you telling me that I can also, and I am entitled also, na i-debate ni Lenny Robredo? Kasi isa ako sa mga pinagsisilbihan niya?